Para sa mga Duterte supporter, magbibigay tayo ng opinion natin dahil merong hindi pagkakaunawaan si Maharlika at saka si Ma'am Joey De Vibre. Anong side natin? As a Duterte supporter din. Okay. Chill lang tayo sa pag-comment ha, walang magagalit. Umpisa pa lang, Maharlika, hindi ko siya gusto. Wala naman akong pakialam sa kanya dahil siya ay panig sa mga Duterte. So, bahala ka. Sige, kung anong gusto mo sabihin, kung paano ka magsalita. Bakit hindi ko nagugustuhan si Maharlika? Dahil isa na dito yung si Sara Duterte ay pinromote, in-endorse si Amy Marcos nung tumatakbo na pagkasenador. Pero siya, paulit-ulit siya sa sinasabi niya na hindi magagandang salita patungkol kay Amy Marcos. Galit na galit siya kay Amy Marcos. Ang point ko doon is, nag-e-effort si Sara Duterte para manalo, maupo sa pagkasenador si Amy Marcos. Pero ikaw, yung mga taong naguguluhan na iboboto ba nila, na dapat ba bang pagkatiwalaan, mas nililihis niya na wag. No, habang ako, ang pinopromote ko is wala na akong tiwala kay Amy Marcos, pero dahil si Sara Duterte ang nagsabi na ito ay iboto, si Sara Duterte ay pinagkakatiwalaan ko, iboboto ko si Amy Marcos. Yan yung sinasabi ko sa mga tao, gada nagla-live ako, gada nagko-content ako. Parang trust Sara, kahit hindi mo pinagkakatiwalaan si Amy Marcos. Medyo nahirapan ako sa pag-convince sa mga tao, gada nagla-live ako, may mga taong ayaw talaga. Pero like ko pa rin pinipilit na sinasabi na kung may tiwala kay Sara, pagkatiwalaan mo na iboto si Amy Marcos. Gada nadadaanan ko tong si Maharlika na nadidisappoint ako kasi puro pangit na salita ang sinasabi niya kay Amy. Hindi ko makita sa kanya yung kung kakampi ka ng mga Duterte at sinabi ni Sara na ito ay iboto dahil alam ni Sara na ito ay makakatulong sa mga Duterte. Bakit ganyan ang binibenta mo sa masa? No? So, doon negative sa akin si Maharlika. At to be honest, kapag napapanood ko kasi ang mga vlog ni Maharlika, hindi ako napapawaw. Pero hindi naman ako nagagalit kasi Duterte supporter siya. Bawat tao, bawat vlogger may kanya-kanyang style kung paano magsalita, paano mag-explain, paano emosyon ang ilalabas nila bilang supporter ng mga Duterte. Ang hindi ko lang kasi type sa ibang mga vlogger, kagaya ni Maharlika, ay puro galit yung laman. At sa sobrang lakas ng emosyon, sobrang taas ng boses, wala nang laman. Hindi ko na nakikita yung kagaya ng sinasabi natin sa mga content natin na dapat sa bandang huli, mapapatanong yung manonood na, ay oo nga, ay tama nga. Walang ganun factor sa ilang mga vlogger. Pero naintindihan ko sila kasi nga magkakaiba kung paano mag-content ang isang tao or ang isang supporter ng mga Duterte. So naintindihan ko siya. Hindi ako galit kay Maharlika, pero hindi ko siya iniidolo. No? Ang pinakagusto ko sa mga vlogger ay si Ma'am Joey De Vibre at saka si Sasraganto. Sila yung tipo na pag nag-usap or nag-vlog, kahit wala sa ugali mo, lagi ka nakikinig. No, pag may nagsasalita, pag may napapanood ka, sila yung mapapahinto ka at tatapusin mo talaga yung ginawa nilang content or yung live nila. Kasi natututunan mo may natututo ka sa kanila na masasabi mo sa huli na, kaya pala. Ganun nga yun. So, sa kanila ko nakita yan, kay Sasraganto at kay Joey De Vibre. Si Miss Sasraganto naman, ay, grabe ang utak niyan, kaya sobrang bilib na bilib ako sa taong yan. Hindi lang sa pagiging isang transgender at transgender din ako. Sobrang bilib ako sa utak ni Sasraganto. As in. At yung tapang niya, yung logic niya, kung paano siya mag-express, nararamdaman kong totoo. At sure ako sa sarili ko na walang kasinungalingan, kagaya ni Ma'am Joey De Vibre. So, nung dati nag-content ako,
yung Maritesan with my ate, si Ma'am Joey De Vibre, shinare yung post ko na nag-trend. Yung time na yon, hangang-hanga na ako sa dalawang yan. So, sobrang tuwang-tuwa ako. Honestly speaking, hindi ko naging idolo si Joey De Vibre dahil shinare niya yung post ko. Sobrang happy ko nung time na yon dahil yung idol ko na alam kong malaki yung utak, malaman, kayang dumepensa at nakakapagbigay sa akin ng kaalaman, nag-e-explain para mas maintindihan ko, ay shinare yung post ko. Nauna yung pagiging idolo ko sa kanya bago yung pag-share niya sa post ko. So sa mga Duterte supporter ngayon nag-aaway-away, please, i-mindset natin na magkakaiba lahat ng tao. Kahit sa mga vlogger, magkakaiba ang pamamaraan nila. Pwedeng isa ang pinaglalaban natin, pwedeng isa ang kinakampihan natin, pero magkakaiba yung pinapaboran natin na kakampi ng sinusuportahan natin. At pwede rin yung pamamaraan nila, kung paano nila i-deliver yung gusto nila, ay hindi katulad ng kagaya ng sa atin. No? So, ayun lang. Sana wag nang lumala at sana bilang isang tao at hindi bilang isang vlogger, dyan kasi nag-start ang lahat ng mga pag-aaway sa mga vlogger. Sana matutunan natin na tignan na paano umintindi ng iba. Na kung ano yung ginagawa ng isa na parehas kayong sinusuportahan, is paano mo maunawaan na ganun siya at hindi kanya kagaya. No? At sa huli, mas maganda pa rin, magkakaiba man ang intensyon kung paano mo i-deliver ang mensahe sa mga tao at sa masa, sana maisip natin na tayo'y iisa lang ang pinaglalaban at gustong mangyari. At sa pag-iisip na yon, sana magkaroon ng pagkakaisa.